Naranasan mo na bang magbago ng biglaan ang trabaho mo hanggang sa hindi ka na maging komportable? Baka napalitan ang iyong posisyon o nalipat ka sa ibang lugar na wala kang kaalaman. Kung ganon, maaring ikaw ay nakakaranas ng tinatawag na constructive dismissal. Halina't alamin natin kung ano ito at bakit mahalagang malaman mo ang iyong mga karapatan. Ang constructive dismissal ay nangyayari kapag binago ng employer ang iyong trabaho ng labag sa iyong kalooban at ito'y nagiging dahilan para ikaw ay mapilitang umalis. Mga halimbawa nito: bigla ang pagbabawas ng sahod, pag-demote ng walang paliwanag, paglilipat sa ibang posisyon na hindi makatarungan, masamang kalagayan sa trabaho na hindi na kayang tiisin. Kung nararanasan mo ito, maaring ikaw ay persadong pinaalis sa trabaho. Paano kung hindi ka naman tinanggal, kundi inilipat ka lang sa ibang posisyon? Ito ba ay constructive dismissal? Ang sagot, depende. Hindi ito constructive dismissal kung pareho pa rin ang iyong ranggo, walang bawas sa iyong sahod, nananatili ang iyong mga benepisyo, may makatwirang dahilan ang paglilipat. Ngunit ito ay maaaring constructive dismissal kung ginawa ito upang parusahan o gantihan ka. Mas mabigat ang trabaho na walang karampatang bayad, walang konsultasyon o wala kang pahintulot. Mahalagang tanong, makatarungan ba ang paglilipat na ito? Isipin mo ito. Sumali ka sa isang paligsahan sa trabaho. Ikaw ay nanalo. Ang iyong premyo, isang bagong posisyon. Mukhang maganda, hindi ba? Pero paano kung matapos mong manalo, binago ng kumpanya ang iyong posisyon na hindi ka sinasabihan? Kahit pa hindi ito demotion, pareho pa rin ang sahod para daw ito sa kakabuti ng kumpanya. Ang problema, wala kang kaalaman o pahintulot sa pagbabago. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon at pahintulot ay maaaring tanda ng hindi makatarungang gawain. Ang pinirmahan mong kasunduan ay iba sa ibinigay nila sa iyo. Sa huli, hindi lahat ng paglilipat ay masama. Ngunit, kung ang pagbabago ay ginawa nang wala kang pahintulot at nagdudulot ito ng hindi makatarungang sitwasyon, maaaring ito ay constructive dismissal. Tanungin mo ang iyong sarili, sinabihan ba ako ng maayos? Binigyan ba ako ng pagkakataong pumili? Tatanggapin ko ba ito kung hindi naging malinaw sila mula sa simula? Kung ang sagot mo ay hindi, maaring hindi ito makatarungan. Tandaan, ang iyong trabaho ay hindi ng kontrata. Ito ay iyong karera. At ikaw ay may karapatang ikalang at pahalagahan.